Siguro baka kaya. Palampakan natin. Bullying rejection is very tough at any age. And God made each one of us with the innate desire to be loved. Nilikha na lang sa atin yung sa katibuturan ng ating pagkatao na tanggapin tayo, na matanggap tayo. Kaya nga, wala pong taong sinilang na parang ang istorya mula sa kawain. Kasi maganda si Malakas. Wala. Bumula ang tao sa mga magulang para maging tatanggap sa pagbunga ng pag-ibig, aalagaan at mamahalin yung bata. At para hindi makaranas yung bata ng tinatawag na rejection. Pero totoo, itong salitang rejection ay panamak. Panamak na nagaganap sa ating mundo ginagawa. Kahit saan. Saan ka mapunta? Sa workplace mo. Yung mga batang nag-aaral. Saan larangan ng aspeto ng buhay nagaganap ang rejection? Nangyayari. Kaya, tinatanong ko si Sister, ano natin, babahagi mo, brother boy, sabi ko, rejection. Yung pinaka-tema, rejection. So, how to cope with the word rejection? How to overcome rejection? What is the Bible is teaching us, for us, as we look on the word rejection, mga kapatid ko, ma-overcome natin ito. Hindi ito ang maglagay sa ating katatayuan na tuminto, tumigil, at isipin natin na talagang walang tatanggap sa akin. Hindi ako katanggap talaga. Wala talagang pakinabang sa akin ng society. Kaya magiging pakiramdam ng tao yan, magsosolo yan. Dahil ay po siya sa karamihan. Papasok lahat ang negative emotions dyan, yung tinatawag na feeling nag-iisa, hindi siya kailangan, inutin siya, wala siyang pakinabang. At sa mga bagay na yan ang trabaho ng demonyo. Amen po ba? Kasi pag nag-sink in sa tao yan, sa pagkakaramdaman niya, ang pinakalaso ng salitang rejection, ayan, maraming sakit na kasama yan. Yung nga napanggit ko na, hanggang sa isang araw magugulat ka, magpapakamatay niya. Amen po ba? Amen. Bakit yung mga cases, mga nagsisuicide? Sa pinaka-klarato nangyari sa kanya, he or she feel that she or he is rejected. Kaya ang turo ng Panginoon ay, anak, kahit kailan hindi kita itinaguri sa aking presensya. Even sa iyong society, sa iyong mga tao na sa paligid mo, rejected ka. Bear this matter in your mind about the word of the Lord that I will going to share with you. Okay, dito lang po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang turo ay as to overcome rejection. Overcoming rejection. First, ito yung turo ng Biblia. According to Psalms, pakipindot po dyan, awit, sa Tagalog na po sa iyo. Sa maganda natin sa computer yan, sa laptop niya. Awit. Tagalogin mo dyan, ha? Kasi sa akin pala, English people. English na kasi. Kaso wala akong Tagalog people. Pero sa ibang version naman yata yung Biblia. Psalms 139, verse 4. Ito yung paraan ng Diyos para pag nalalagay ka sa ganyang kalalagay, katatayuan, sitwasyon, hindi ka magugupo pa rin tao. May pangahawakang katuruang salita mula sa Biblia. Ang sabi ganito, Psalms 139, verse 4. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Bakit ka ba nilalaget? Because of our physical appearances. Because of our, what we call yung intellectual quotient. Mga karunungan, mga basihan, kung pwede kang tanggapin, nalipunan yung pinabibilang. Ang pinakamahirap sa mga estudyante, yung sinasabing, bobo ang batang yan. Diba? Naranasan niyo bang masabihan bobo kayo? Ayaw yung tanggapin. Diba? Pero yun ang pinakamasakit.
sinabi ka, hindi ka talaga matulog ng bata. Napakabobo mo. Maniwala. Pag nag-sink in sa bata, at hindi naka-cope up at walang tutulong sa kanya, tatamaling mag-aaral yan. Tatamaling mag-aaral. Maniwala ka, kahit 1 plus nila, hirap na hirap na sagutin. Sa Facebook, di ba? Nakita niyo yun, mga Nigerian. Ang sabi nila, mathematics. Ang equation, ibinigay sa Parisol na 2 plus 2. Ang nasa blackboard, 2 plus 2. 2 plus 2. Kaya siya yung tinawag na teacher niya, answer this equation at this addition problem. Punta siya, yung pinakamahina siya sa klase. Pinopost siya ng mga kaklase niya. Pinopost, nagbibigay sila ng sign ng sagot. Sabi ng mga klase niya. Tumitilis sa mga klase niya. Mababait ang mga klase niya. Tapos binibigay niya pag yung sa mga pagdating ng mga recess, ganyan. Binibigyan siguro niya ng mga panganap ng kain. Kaya todo support sa kanya. So, pinopost siya. Ganun yung 4 na klase. Alam mo sinagot niya? Nag-drawing siya ng 4 na finger. Hindi niya alam kung hindi sinisay sa kanya 4 pala, 4 pala. Akala niyo yung sagot. Isulat mo dyan, drawing ko, ito, ayan, o, ayan. Kaya ang ginawa, sinulat niya. Drawing niya yung 4 na finger na binibigay sa kanya coaching ng mga kaibigan. O, ano ibig sabihin? Minsan talaga, may mga tao na, kumbaga, mabagal, no, ang kanilang utak na matuto. Kaya nga, segregate yan, no, ng mga teacher para kawawa naman yung mabilis matuto, no, tapos bibigyan nila ng attention na medyo maiipin na. Pero pag ang teacher ay napakawala ka ng concern, maniwala ka. Pag sinabi niya, kailan di ka matuto, maniwala ka. Pag nag-sink nyo, tatamarin ka. Tatamarin pumasok. Bakit? Iisipin niya, kahit anong aral ko, wala pa rin matututunan. Kahit anong turo sa akin ng teacher, tumarin din yan. Bakit? Kasi pumasok na sa kanya, ang hina ng puprote mo talaga. Di ba? Napakahirap, makapoke up ko. At ganyan ang tingin niya sa akin, parang sabihin, pinagdaanan ko yan. Kaya nakuturuan din, no? Sayang. Sana kuturuan din. Sa nasa nakultitulado basurero. So, ibig sabihin, for us to overcome this kind of rejection that comes in us. And ano yung sinasabi ng 139? Ano ibig sabihin nun? Accept, number 1, accept the truth that God made you uniquely. Kaya nung sabihin ng tao nasa paligid mo, sino ba lumikha sa'yo? Sino ba gumawa sa'yo? Ikaw, pag mo sa bahay mo, harap ka sa salamin mo, tingnan mo bubo sa sarili mo, tingnan mo yung mata mo, tingnan mo yung ilong mo, kahit panguyan, ayos yan. Pag mo nang paayos yan. Kaya ganyan ang gawa ng Panginoon, perfect na yan. Kasi ang problema, nabubuhay tayo sa sinasabi ng iba, pangit ang ilong mo, matahamos mo yan. Di ba? Pag conscious na una, hindi ko sarap na sarap. Tingnan mo si Alan Kay, yumama dahil sa ilong. Di ba? Palautok natin ang Panginoon. Ang problema kasi lagi, ano tayo, conscious tayo sa mga napabangay, mga komentaryo ng ibang tao. Ako ko na nakalito. Wala effect sa akin. Brother ko, pumapangit ka dahil nauubusan ka ng buhok sa doktor mo. Walang kwenta sa akin kasi tumitingin ako na sa lamin. Pogi? Hindi naman siguro sinungaling si brother mo. Yeah? Anong narinig mo kay brother? Guwapo! Guwapo, di ba? Lakas nyo nga. Guwapo! Guwapo ba talaga si brother mo? Amen! Sabihin mo pag uwi ko, brother mo, pinanong ko sila. Kung guwapo pa, ang hina ng sagot. Ang ipoli kayo. Makakarating itong sagot ng brother mo. Guwapo ba si brother mo? Amen! Hindi pa kung minsan, ano kayo mapapaliwala si brother mo? Nagwapo siya. Isa na lang. Hindi ko na ulitin baka magkamali kayo sa sagot. Ay, sinagot yung gwapo siya. Malakas ang gwapo. Velarde? Kalahi ko. Ba't ako mag-umon? Sabi ko, minsan, nung talagang tinanggal ko. Kasi noon talagang conscious din ako, kahit mga ilan na lang yun, talagang lalagay ko. Medyo natitil pa ako, pero mga 3 piraso na lang yan. Wala akong
tenga, nakikita ko yung sasabihin ng iba, no? Doon ako nakadepende. Binago, ako didepende sa kanila. Kung ano yun, ngayon ako, tanggapin ko. Kung ba ako talaga, wala akong magagawa. Ganun lang. Ang problema nga, masyado tayong concern sa mga sinasabi. Minsan, nakakalimutan natin yung sinabi ng Panginoon dito nga sa ating binasa sa Psalms 1:9 verse 4. We must learn to accept the truth na ako't ikaw ang lumikha sa akin ang pinakamahusay na Diyos sa lahat. Di ba? At nung likain tayo, kahit ganito lang itsura ko, kahit hindi ako lumaki, okay na yan sa Panginoon. Amen. The best na yan para sa Panginoon. Sabi nga ni San Pablo, in my weakness, God is my strength. Dahil nadadakilang Diyos sa mga marami nating kakulangan. Siya nagpupuno ng lahat ng bagay sa atin. Kasi kaya tayo masyadong hindi natin alam noon ang salita ng Diyos. But praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Iintindihan natin ngayon. Masyado tayong concern sa physical natin appearances. No? Yung sinasabi nilang na maraming tao na naingit lang sa iyo. Diba? Sinasabi yung panguba. Pero pag tinigamitin mo niya, mas panguba pala sa ilong mo. Kaya lang nagagamay lang. Diba? Para lumakas-lakas yung kanyang sarili, yung kalooban. No? Pero ibig sabihin nga, remember what the Lord, our God, had said. Ako na nakita sa iyo. You are fearfully And wonderfully made. Yun ang description niya. I am fearfully and wonderfully made by God. Sabi mo nga sa sarili mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Pray mo natin ito. Kaya ang tingin natin hindi yung ating basihan, pag may mga narinig tayo, kaya natin yan, paliwalain natin, mga komentaryo ng ibang tao. Sapagkat hindi nakasalalay sa komentaryo nila ang ating buhay. Amen. Ang dapat nating pakinggang komentaryo mula sa bibig ni Yahweh. That is the first thing for us to overcome rejection. Secondly, mga kapatid ko, okay, accept the truth that God created you for a special purpose. According to Jeremiah 29:11. Ang sabi ron, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pero mo, bakit maraming tao parang kawawa sa pagkatang buhay, parang walang pag-ulan? Kasi hindi alam ang plano ng Diyos. Marami ako sa gawain ito na nasaksiyan, narinig ng mga paruto. At di ko makalimutan ng mga ilan sa kanila. Nung ako'y bago pa po sa gawain, merong dumagalong mag-anak na palaboy-laboy lang sa lugar ng Luneta. So may mga gawain sa Luneta. Luneta, Penisisi, Luneta, Penisisi. Lipa. Pag pwedeng gamitin ng suday yung Luneta, sa Luneta. Minsan, nagpatuto ito, sila kasi nagpatuto. Nakakarating lagi sila na pag ako'y maaga pa, dumarating sa Luneta, daladala ko, aspire pa ako, daladala ko. May nakikita ko doon sa streets. Mag-anak sila, pinakabahay lang ka ito lang. Nandun mga anak nila, ang dami na anak nila. Siguro nung makita ko sila, 6 pala. Sabi mo, poor na poor, wala na katra, 6 kagad naman na. May naman sa pulit ko lang sila. Hanggang sa, nakarinig sila ng salita ng Diyos. Hanggang sa, nagkaroon sila addiction na hanapin ng presensya ng Diyos sa gawain at makinig. So, una, ang akala nila, huwag ang buhay nila hanggang kariton lang sila. Ang kailangan alam mabuhay sa kariton. Wala naman silang plano na yumaman, magkaroon ng sariling bahay. Establish na yung buhay nila, mamamatay, na gano'n lang ang buhay nila. Kaya lang, nung tumagal na sa gawain ng Panginoon, pinaniwalaan nila yung pinapahayag ng ating punong lingkod. Na ang Diyos, tinanganak tayo may dakilang plano, hindi para maghirap. Naniniwala ba kayo? Amen. Tayo isilang sa mundong ibabaw na ito, hindi para maging napakahirap. At hindi kailanman maghirap. Hindi yan ang
plano ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, no, sa Jeremiah 29:11, ang plano niya ay mabuti. At kung hindi natin alam sa mga darating na panahon, yung pinaghandaan ng Panginoon. At yung future na yun, future na hindi pagkukulang. At yung future na hindi pagiging napakahirap ng buhay. Ano po yung kwento ko ganito? Tumagal na tumagal sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa isang araw, siguro mga magtatakong tao. Bigla nagpagkaroon. Hindi lang po sila nakakaroon. Meron na siyang sarili sa sakyan. Magulat ako. Hindi ma, yung pamilyang ito, yung nakikita ko lang kalpat kasi yung reporter. Ikinig ako kasi interesado ko eh. Kasi medyo namumpa ako sila yung ano. Dati noon, ang suot ng mga anak nila talagang pang-basurero. Hindi. Pero nakita ko mga bata, maayos-ayos na. Hindi naman mga branded kagad ang suot. Hindi. Maayos-ayos na, malinis, no? Mukhang nakakapag-aral ng mabuti mga anak. So, tutuwa na ako ng ganito yung sabi. Praise the Lord, hallelujah. Totoo ang salita ng Diyos. Totoo siya ang salita sa buhay. Kami po, yung nakikita nila na palaboy-laboy lang sa nila. Ang kinabubuhay lang po namin mag-anak ay magbasura. At ang bahay po namin, umulan, umaraw, nilang po na dati ang ginawa ko para sa aming pamilya. Pero ngayon po rin ang Diyos. Nakakabig siya. Hindi kayo makakalap pa. Bakit? Kasi simple sa akin. Sa turo ng punong likod, every time naman ang verse sabi, pag sinabi ng punong likod, mag-drawing kayo ng isang bagay na napaka-imposible at paniwalaan niyo na ibibigay sila ng Panginoon. Hindi ang imposible, drawing niya pa, kahit alam niya na, siguro hindi mo mangyayari ito. Pero sinabi ng punong, makikisa ako. Drawing ka lang. Against prayer request. Bigay sa Panginoon. Dumaan maraming tao. Nagulat siya. Meron pala siyang kamag-anak na napakayaman. Meron siyang kamag-anak na napakayaman na may-ari ng mga paupahan. Hindi ko matagap kung sa Laguna. So, alala siya na distant relative siya. Nagkaroon ng pagkakataon sa mga kamag-anak nila, nagkausap sila. Kinausap siya. Hindi ko alam kung paano sistema na nagkaroon sila ng communication. Basta ang Panginoon sa kwento. Nagkaroon sila ng komunikasyon. Matagal pa siyang hinahanap. Kasi yung kanyang kamag-anak na mayaman ay matagal na naninira sa ibang bansa at iniwan yung kanyang kalikalita. Ang problema, walang mga ngasiwa. Walang mga ngasiwa. So naalala siya, ay meron ng mga alita, wala namang ginagawa. Bakit nilalang siya? Pinangasiwaan niya. Sabi, ikaw pwede ba minsan ikaw mga siwa dyan? Kasi balita ko, wala ka palang bahay. At sa kalitong talang tumitira. Yung isang kwarto doon, tirahan nyo ng mag-anak. At yung iba pang mga kwarto, kayong maniningil, kayong magiging caretaker. Nagkakatiwala ko sa inyan. So, ganun ang ganun. Naging faithful siya sa pagkakataon siya. Pag tinatanggap nila yung mga bayan, nag-ubang sila lagi may tao, binibigyan niya lahat sa, inuhulog niya, binibigyan niya doon sa may-ari. So alam mo, after so many years again, no, ay sa tuma ng kanyang pinsan, kamag-anak, alam niyo, isang na, hindi lang isa na tinitindig, binigay halos yung kalahati noong tinatawag na pinagkumpahan, ipinagkalob sa kanya. Sabi niya, Pinsan, mayaman na kami rito, hindi ko na kailangan yan. Sa iyo na yan para meron income generator na tingnan. Ang akala, yung simple tao sapagkat rejected siya ng lipunan, hanggang na lang kayo, tama lang sa maging basurero, para may makahain ng pamilya nyo, pumunta kayo sa basura, mangalgal kayo dyan, kung meron man yung pipwede mo kayo, mag-scavenge kayo, lugar, scavenger kayo. Pero, hindi naman tayo ng Diyos talaga. At kung naniniwala, ganun din ang bawat sa atin. Akin naman, simple lang, nasa Pilipinas ka. Ba't may naririnig ka na? Diba, hirap tayo noon. Kaya nga nagpersa tayo pumunta rito, pagsapalaran.
Kasi yan ang sinasabi ng Panginoon eh. Hindi ka man paniwalaan ng marami na yayaman ka, huwag mong paniwalaan yun. Ang panghawakan natin, ang sandalan natin, yung sinasabi ng Panginoon, so, maging daan din tayo, kasi nag-usapan natin yung sa sarili natin naging karanasan natin. Baka mamaya day dyan, tayong gumagawa ng pag-reject, no? It's the other way around, na tayo yung gumagawa na i-reject ang iba. Dapat, hindi ito magagawa at mangyayari sa mga kapwa nating lingkod at mga anak. Kunin po natin ang pagkakas. I said that God created you for a special purpose. Tingnan nyo, simple-simple buhay, abang-abang. Ba't naging special? Kasi, inspiring ang naging karanasan, ang naging buhay. Kaya huwag mo sasabihin na, wala lang, hindi naman kakaibang buhay ko sa iba. Hindi. God is treating us so special. Every one of us, so special. Maaari ibang plano sa akin, maaari ibang plano sa iyo. Pero lahat yan, may magandang plano. Huwag mo na ikumpara sa iba. Tingnan mo lang yung ginagawa lang doon sa iyo. Ikaw gagalak ng puso mo. Sasabihin mo, talagang may Diyos na nag-iingat sa akin. May Diyos na nagpapala sa akin. May Diyos na nagpapala sa akin. Kaya hindi ako pwede makilang. Dahil tuwan ang naman at ano na sitwasyon sa buhay. Hindi natin ang Panginoon. Okay. Pangalawa, nagsabi to the God created you for a special purpose. Thirdly, yung oras na ba? Mamadali ako. Aga pa. Kaya yung maaga kayong uuwi. Diba? Ako ganyan ang uusap eh. Pag binilisan ko, mabilis kayo uuwi. Diba? Pag pinagalan ko, magagalit naman kayo sa akin. Bakit? Tatagalan ang ating sessions na. Mamaya pala, ihiglit pa natin si Brother Mike. Nagkakaroon pa ng video dito kasi bilang isang komunidad, pamayanan, kapwa-prayer partners, alam natin darating yung panahon, yung araw, no? At it's very fast approaching, yung ating tinatawag na celebration, no? Anniversary celebration ng ating gawain sa Manila. Na, sa darating na August 22 up to 23, overnight celebration yan. Kaya mamaya, mag-iuwi. Para matuwa yung kamag-anak nyo pag nakita kayo sa dito. Pinsan ko yun, baka mayaman na. Natin yung bubugin lang yan, pero yun, baka mayaman na. Sikat na. Sinong nagpasikat? Walang ba kundi si Yahweh? Amen. Okay. Accept the truth that God doesn't have favorites. Yan. Kasi akala natin, ang Diyos may paborito talaga. Hindi siya katulad ng mga magulang natin. Sa totoo lang, mga magulang may favoritism talaga yun. Kahit hindi nila rin aminin. Pero talaga medyo may mga edges din ng ibang anak. Kapag medyo lamang ng konti. Katulad, sa tatay ko, hindi ko naramdaman na ang lakas ko. Daban ko, siguro mas maganda lalaki kasi ako sa kanya. Medyo insecure siya sa akin, tatay ko. Pero ang mahal na mahal niya, yung sumunod sa akin, ang pangalan ni Luisa. Tapos yung sumunod pa sa kanya, si Rhoda. Iba din yung babae talaga. Si Rhoda parang... Si Roderick. Roderick kasi ang dati. Pero si Rhoda. Si Boots ang tawag namin yung Pino. Yung dalawang yun, pag tatlo kaming sumasalubong sa kanya, diba, nararamdaman ko, dapat pinapansin. Ay, anong pakit ko? Pagpapebe pa ako, wala ka. Bebe. Yung dalawa, maniwala ka, no? Walang-tuwa. Daddy's girl yung dalawa. No? Sabi ko, kung tatay ko, may papuri ko talaga. Kaya pag tatlo kami hihingi, nakulugin ako. Wala kayo. Diba kanya may pahali kami tatlo. Ha? O kaya, bibili ako ng bibili kami ng bagong sapatos. Ha? Siyempre, gagawa na kami ng mga gimmick-gimmick para hindi makagad pwedeng entrahan ko kagad yung tatay kapatay.
wala na akong sapatos. Ito, gagawa pa ako ng mga mabubuting bagay, kukunin ko yung kanyang sapatos, asan-asan ako. Tapos palibulan ko, kukuha ko ng tatay ko talaga. Kahit anong bulagas, pati trabaho ko. Pag humingi ako, hanggang 50 lang ako. Ang halaga, bibili ko 1,000 mahigit. Samantalang dalawang kapatid, hindi pa humingi. Pag nakita ko lang parating, anong kailangan? Ito nga, ano ka eh? Anong kailangan? Ha? Hindi ka ba 1,000? Tinitignan ko yung 50 ko, tinitignan ko yung hawak na lang 1,000. Ayun. Sa mga paborito, kami ba ang Diyos? Ang Diyos natin hindi nagtataki. Hindi siya namimigil. Kaya lang may mga pinagpapala. Yung mga pinagpapala kasi anak niyang sumusunod. Kahit naman tayo mga tatay, di ba? Marami kang anak. Pero sabihin mo, may tatlo kang anak. Yung dalawa masubay, isa lang ang sunod. Siyempre naman, matutuwa ka lagi nakikita, sumasalubog sa iyo yung anak mong masunurin, napakalangin. Di ba? Hindi ka naman kagapuan sa sabihin, ikaw na yata ang pinakamagandang Lalaki sa banlaman. Ay, tutuwa ka tatay ka. Di ba? Inaaway ka gano'n anak. Ikaw gano'n, pinakamagandang lalaki. Di ba? Ano gagawin mo? Alam mo kailangan. Eh, anak, sa pagbabola mo, bumili ka ng isang barko dyan, ha? Lagay mo rito sa ating, hilo-hilo. Ito kaya. Iniibig ka. Kasi, kinalulugdan. Kaya ang ating Panginoon, ayaw niyang iparana sa atin na kung ang mga tao sa paligid mo rejected ka, at pinapakita, hindi ka namin kailangan, ayaw namin sa'yo. Wala ka namang mayambag, wala ka namang may tutulong. Yan. Yan ang rejection. Hindi ka namin paborito. Yung mga sa mga magulang, di ba? Ano pag may dalawa lang anak, tapos yung isa parang black sheep, yung isa naman napakatalino, napakasimunin, no? Talagang ang academics sa talagang nataas ng grado, tapos yung pangalawa yung gusto ng anak, lagi repeater. No? Lagi may panunong bata, hindi ka gumaya sa kuya mo, hindi ka gumaya sa ako. No, di ba? Ikaw naman. Ikaw yung bata na lagi nasa-serve ng gano'n, buti pa si ate. Siya na lang ang mahal. Tagiyak natin. Nagdrama ka pa, di ba? Nagdrama ka. Makalayas na rin. Si Lisa. Layas ka sa kabila at sige, kasi wala ka naman pupunta. Abalik na lang. Sa nakutukulit sa gawa, wala ko sa pupunta. Kahit ganito ka lang, sige, dito lang sa bakal. May makakal. Ano yung Diyos sabihin? Ang Diyos, kahit ano pa tayo, kahit ano pa sabihin namin. Sabi sa Romans 2:11, for God does not show favoritism. Okay, pagilagay ko dyan. Romans 2, basihan. Para matanggap natin ang katotohanan that God doesn't have favorites. Yan ang problema ng mga Israelita, ng mga Hudyo. All throughout their lives, akala na si Yahweh para sa kanila lang. Kami ang paboritong bayan ni El Shaddai. Kami ang kanyang niligtas, wala nang ibang ililigtas pang bayan si El Shaddai. Yung tunay na Diyos, na kinikilala makapangyarihan, sa amin siya. Kami lang ang gusto niya, kami lang ang paborito, kami lang ang mahal niya. Akala lang nila, sabi mo kasi sa katabi, hindi lang ikaw ang mahal ng Diyos. Hindi lang ikaw ang mahal. Diba? Sabi mo, lahat tayo. Lahat tayo. Hindi lang ang Diyos. Alapakan natin. So, kung may nakikita ka pinagpapala, kung ka mainit, sabi mo, siya lang yata mahal niya El Shaddai. Yan isa ng danger sa gawain at sining. Pag may mga kapatid na bago, tapos sulat ng prayer request, tapos biglang mag-google ka sa sarili ko, tatayo sa karangan, praise the Lord, buhay ang Panginoon, bakit answer prayer? Ikaw, 30 taong ka na sa gawin, wala ka pa Naman mo na. Nga. Hindi ka sumusunod kasi. Huwag kang magtataka. Sinabi ni Brother Mike, mag-drawing kayo. Drawing? Tungkol sa gawain, walang drawing.
Magugulat kayo, kabago-bago nag-drawing, tinaas sa Panginoon. Pagbalik sa linggo, nagkakaroon. Praise the Lord, boy, sa nag-drawing po ako. Ang drawing ko po, tricycle, ang dumating sa akin, SUV, Pajero, Kuya! Kaya ngayon, marami na naman mag-drawing. As anniversary, yan isa sa mga prerequisites ni Brother Mike, requirements sa gawain. Dati, mag-drawing kayo. Yung pinaka-imposible. Ang edad ng babae, 55 na drawing sa isang lalaki, napakagandang lalaki. Hallelujah! Mag-iisip. Kumapo. Katulad din. Brother Mike! Brother boy. Ay, ilang brother Mike lagi. No? Boy, may edad na yun. Sasabi matanda lang. Sa ngayon yung sinasabing matandang lalaki. May, ano lang, nagmamature lang. Yung iba, mabilis mag-mature talaga. Mabilis lang mag-mature. Dumadami lang kita. Pero pag tinignan mo mukha kung bata naman. Kasi bakit? Ang mga nang sila yung baby face namin. Amen! Tingnan mo ka na dito. Anong kita? Talagang bata pa yan. Bata pa yan. Isip pa ka. Uli natin ang Panginoon. So God does not show favoritism. As a loving and perfect Heavenly Father, no? Our El Shaddai, He knows how to love each one of us as if there were only one of us. Kahit gano'n tayo karami. Ang tingin sa ating isa na. Ano oras na? Kahit bilang namin, mga tingin nyo sa akin, alas 4 na. Tama naman, nagkatatlo lang ako. Ay, hindi pala, 3:46 pa lang pala. Pala, quarter pala, dapat tapos na ako, no? Quarter. 15 minutes, dapat na ako. Tama na yung tatlo. Lalo rin ang dako singit talaga. Nananalangin tayo. Hulugan ulit. So wala na yung spirito, dapat nasa ating yung spirito ng Rejection. Remember, brothers and sisters, for our God does not show favoritism. Our God accepted every one of us. Amen. As we are to Him. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Hindi niya tayo tinatanggap kasi banal tayo. Kasi kung banal tayo, we don't need a Savior in our lives. Kung perfecto tayo, hindi niya ibibigay ang Panginoon sa atin bilang tagapagligtas. Manlulubos ng ating mga kakulangan at pagkakasala. Naulit na sana. Kaya lang, tinanggap tayo ng Panginoon even na napakahina natin. Even na lagi tayong nagkukulang, nagkakasala, nagkakamit, nagkakagawa ng mga bagay na hindi kalooban at kalugod-lugod sa Panginoon. Ang desisyon ng Panginoon ay laging tinatayuan niya na mahal niya tayo. Amen. Ganyan kung magmahal lang. At kung magmahal siya, hindi niya sinasabi, wala nga mahal ko, madali ko, kakatlo lang, at sa kabila naman mga apat, kalahati. Hindi ganun. Pag dinig niya tayo sa hulas 1, talagang sa lahat yan. As parang iisa tayo. Kaya, kapag binuksan niya ang gulungawan ng kalangitan, maniwala kayo para sa lahat yun. Naniniwala ba kayo pag tayo na lalaki na yun? Bukas ang kalangitan na doon at binubos, Amen. 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 Kaya bakit yan? Bakit ilan lang ang nakakasalo ng pagpapala? Bakit hindi lahat tayo nakakasalo? Kasi, ang problema hindi sa Diyos. Ang problema sa relasyon natin sa Kanya. Gusto ng Diyos, pagpalain lahat tayo. Walang duda mo. Yun ang puso ng Diyos. Ang tayo mapabuti sa lahat ng aspeto ng ating buhay. But the problem is, hindi tayo nakikita sa plano niya. Hindi natin sinasaliksik ang kanyang salita, ang kanyang pamantayan, ang kanyang kapamaraanan. Ang dapat na maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Kaya may pinagpapala, simple lang, nagiging kalugod-lugod sila. At kaya tayo nagiging kalugod-lugod dahil sa isang napakagandang ginawa ng Diyos. Meron tayong tagapagligtas. Yan ang katotohanan that God does not show favoritism. Kasi kung may favoritism talaga ang Panginoon, Picture. kawawa ang mga hindi, Picture. kawawa ang mga pagano. Ang pupunta lang sa langit, ang langit ng Abraham, ang mga Hudyo. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon.
Ayaw niya isiklude at maging exclusive lang ang love niya para sa mga Israelites. Ang pag-ibig niya ay for all generations and for all races na buhay sa mundong ibabaw ito. Ano man ang lahi mo, ano man ang kulay mo, mahal, mahal, tatanggap tayong lahat ni Yahweh Elohim. Amen. Kaya tayo dito, stand up, before the Lord, sumayo po tayo, at maging confident tayo, maging katiyakan sa atin. Naiwan na tayo ng marami. Yung mga inaasahan natin, makakatulong sa atin, ngunit darating ang panahon, iiwan at kung sabi, yan ang napala mo, kakain sa day mo. Minsan ganun eh. Nagpapaloko ka na kay Brother Mike na yan. Bakit mo binibigay ang kayamanan na sa sinasabi mong gawain mo? Makarinig na tayo mga ganun, hindi tayo magiging sapagkat alam natin ang kinatatayo natin. Hindi tayo nagbibigay kay Brother Mike. Hindi tayo naghahandog ng kayamanan natin kay Brother Mike. Nakilala natin ang pinag-ahandugan natin ng buong nating buhay. At buong puso at buong lakas. Sapagkat tinuro niya, ibigin mo una, higit sa lahat. Kung matuto natin ibigin ang Diyos na ito na umiibig ng ganap sa atin, na hiniyayakap ang bawat sa atin at sinasabi, anak, napaka-espesyal. Anak, kailangan hindi kita iiwan. Anak, lagi ako naririto. Iwan ka man anak. Ako, anak, lagi kitang hawak. Lagi kitang yakap. At alam mo ba, anak, sa katotohanan, na talagang ayaw kumapalayo, ayaw kitang lumayo sa akin, sapagkat mapapahama ka. Binigay ko sa iyo ang tangi at kaisa-isa mo para maranasan mo kung gaano ka espesyal. Ayoko ka mapahama. Ayoko mawala sa aking presensya. Magagawa mong lumapit sa akin at maranasan mabubuting bagay sa pamagitan ng akin. Taas po natin ang ating mga kamay. For us to overcome rejection, we must always come in the presence of our God. Presensya ng Diyos. Tumulog lagi tayo sa Kanya. Sapagkat siya lang ang totoo. Wala nang ibang totoo. Sabi nga sa awitin, hanap-hanap ka ng buhaw ng puso ko. Hanap-hanapin natin. Kung wala ka na mapuntahan, meron pa. Kung wala ka nang masagdalan sapagkat iniwan ka ng lahat, and you are rejected, hindi totoo yan. Meron pang isa na pwede kang puntahan, salkalan, maging sandigan mo, ibulalas mo lahat sa Kanya. At dahil ginaroroon siya, pakikinggan ka, at palalapasin ka. Please kindly do close your eyes as we draw near to our God, as we seek for His favor right now. Parating rin natin sa Panginoon ang pananabik. At totoo, Lord, totoo Yahweh, kaya kami narito. Ikaw talagang hinahanap namin. Ikaw talaga rin, wala nalang tutulong sa amin eh. Pakiramdam ko ba, iniwala ko lang lang. Wala nang naniniwala sa akin. Pero ikaw, kahit gaano ko kasinungaling, ikaw walang yan. Naniniwala kang pwede rin ang magbago. At magbabago lang ako dahil sa pagpapalakas mo sa akin. Sa iyong pagtitiwala ko. Meron kang mabuting plano pa rin sa akin. At ang planong ito, ikabubuti ko, ikabubuti ko, ikabubuti ko. Kaya maghari ka, Panginoon. Kaya mo turuan kami na magkaroon ng desire, Panginoon, na lagi hanapin ang iyong banal na presensya. Ang magkaroon ng pagkauhaw na makinig na yung mga salita sapagkat ang iyong salita nagpapalakas sa amin lahat. Malalagpasan namin ang maraming problema dumarating sapagkat hindi ka sinungaling katulad ko, katulad namin. May katiyakan, Panginoon, sa iyong piling. At meron kang laging tugon sa aming mga sitwasyon. Gaano mang kabigat, gaano mang kahirap ang aming pinagdadaanan. Alam namin, tangan-tangan mo kami, Panginoon. At alam namin ang patuloy ay iyong pagkakaloob sa amin. Pakinggan mo ang laman ng aming puso sa awiting ito, Panginoon. Nais kong pagitan ka, maawit ang lahat sa presensya ng Panginoon. Na yung may harap sa ating lahat sa Panginoon. Sa pahinga.
pasasalamat parangal. You alone deserves all the glory and praise. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And everybody say, Amen!